Sa video na to, pag-uusapan natin yung top 5 mistakes na kailangan mong iwasan pag nag-start ka ng Shopify store. So, punta na tayo agad sa mistake number 1. Hindi ka nag-i-invest properly sa marketing mo. Now, madalas na may malaking misconception yung mga beginners na kapag maganda yung product nila, it's just really a matter of time bago dumami yung sales. Hindi talaga ganun. And one important piece of marketing is yung pagkakaroon ng clean and professional landing pages na very user-friendly. Para kapag may traffic na sa page mo, hindi agad nag-click off yung mga tao at mawawala na lang. And that's why we recommend using a product like Repo. Yung Repo, super helpful sa pag-build ng professional at clean-looking na Shopify pages na hindi mo na kailangan ng buong web development team. Also, may isa pa kaming video dito sa channel na dinedetalya talaga namin lahat ng features ng Repo. We'll leave a link down below sa description kung gusto nyong i-check out. Now, moving on sa trend number 2, which is poor product descriptions and poor image quality. So, imagine, meron kang amazing artisanal coffee na galing sa small, sustainable, and ethical farms. It wouldn't make sense kung gagamitin mo lang yung generic description ng supplier mo like premium coffee. Tas it wouldn't make sense din na mag-upload ka ng bland, low-resolution images, right? So, ang solution dyan, guys, is to make sure na kapag ginagawa nyo yung product descriptions nyo, talagang pag-effortan nyo. And make sure na SEO-friendly din to. Para sa descriptions, mag-research kayo ng konti, tas maghanap kayo ng relevant keywords na ginagamit ng customers pag nagsisearch ng products nyo. Tapos, incorporate nyo yun sa descriptions. And also, make sure na yung images nyo is very high quality. Kasi wala nang worse pa kundi makita ng low-res images. And most of the time, kapag ganun yung nakikita ng tao, nagiging skeptical sila at mag-click off. E di mawawalan ka ng sale, kaya worth it talagang mag-invest sa photography. Kasi kung hindi, lahat ng effort mo para makukuha ng traffic sa website mo, nasasayang lang. Now, moving on to mistake number 3, which is yung hindi pag-optimize for mobile devices. Majority ng online shopping ngayon is ginagawa through mobile. At walang mabilis na paraan para mawalan ng customers, kundi yung may website ka pero hindi mobile friendly. So, make sure na yung Shopify theme mo is responsive. And also, itest mo rin to sa ibang devices. Make sure na yung text is readable and big enough para mabasa. Pero hindi naman sobrang laki na halos yun na lang nakikita nila sa site mo. Tapos, make sure na walang unnecessary text, yung mga hindi kailangan, o kaya text na masyadong mahaba. Kung kaya mong i-condense at gawing mas concise, especially para sa mobile users, mas maganda yun. Ang goal mo talaga is ma-maximize yung space mo kasi sa mobile, crucial at dapat hindi masayang ang kahit anong space. Isa pang pwede mong gawin is i-optimize yung images and videos mo. Kasi yung malalaking files ng images or videos can really slow down the website. May ino-offer na mga apps sa Shopify na automatic nagko-compress ng images or videos para lagi silang optimized pag in-upload mo. And last thing is syempre bawasan mo yung unnecessary steps para makapag-check out yung customers mo. So, make sure na visible at nag-stand out yung buy now or check out buttons para madali nilang makita at makabili agad sila ng products. Now, yung mistake na pag-uusapan natin is mistake number 4, which is not using platforms for product or market research. Hindi lang yun. Minsan, hindi pa efficient yung paggamit kasi magkakaibang sites pa yung gamit instead of all-in-one sites. Yung dalawang platforms na gustong-gusto namin is yung AutoDS and Zendrop. Super useful ng mga to kasi halos lahat ng kailangan mo for your e-commerce store, sila na yung gagawa para sa'yo. Sobrang makakatulong tong dalawang tools na to para ma-streamline yung research mo at ma-make sure na yung mga products na makikita mo is aligned sa gusto ng customers mo. At yung best part pa dito, all-in-one na yung platforms na to. So, instead na gumamit ka ng iba't ibang websites para sa same task, mas efficient yung all-in-one platforms na ini-streamline lahat. Kaya mas easy na talaga para sa'yo. Now, moving on to the next mistake na madalas nagiging cause of nightmare para sa mga customers and businesses. And yun yung overlooking customer service. Isa sa pinaka-frustrating para sa customers hindi lang yung hindi makarating sa kanilang product, kundi yung hindi maayos na customer service or hindi nila makontakt yung support. So, yung solution dito is i-make sure na may multiple channels ka for customer support. And ito yung mga example. Sa Shopify, pwede kang mag-integrate ng mga apps like Tidio or Zendesk para maglagay ng live chat feature, which is super helpful for your customers. And when you do this, make sure na nakaset up siya sa lahat ng pages at pwede siyang i-click ng customer mo para makontak ka nila instantly. And yung next example na pwede mong gawin is pwede kang gumawa ng email address specifically for customer support at ilagay mo siya sa contact page pati na sa footer para kitang-kita agad nila kung kailangan nilang kontakin yung customer service. Another example is to make sure na accessible yung social media profiles mo directly from your store. This way, meron kang other channels na pwede nilang puntahan para makontakt ka. Pero may something crucial dito. Huwag mong kalimutang i-check yung mga inbox mo.
lalo na yung mga request inbox na minsan hindi pumapasok sa general inbox. Another example is pwede ka ring mag-set up ng automated response para sa mga frequently asked questions. Sobrang helpful nito at makakatipid ka ng oras lalo na sa mga tanong na paulit-ulit na. And to add, something very simple pero super effective is mag-create ka ng FAQ page na sasagot sa mga common concerns mula sa shipping, product use, or kahit returns. And lastly, make sure na mag-implement ka ng very clear return policy para sa customers mo. Pwede kang gumamit ng Shopify apps like Returnly para mas madali yung returns at exchange process, both for you and your customers. So kung meron kayong mga Shopify tips na tingin nyo makakatulong sa iba, i-share nyo naman sa comments below. Ilalagay namin yung mga links na nabanggit namin sa video na to sa description. And FYI, affiliate links tong mga to, so meron kaming small commission at no extra cost sa inyo. At kapag ginamit nyo yung links, masusuportahan nyo yung channel na to para tuloy-tuloy kaming makagawa ng free content para sa inyo. And if you enjoyed this video, make sure to like and subscribe, and takits tayo sa next one.